Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisat tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo na pupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang balita po. Sabi po sa atin ngayong Ebanghelyo, sabi po ng ating Panginoong Diyos, gagantimpalaan ng Diyos ang sinumang nagdurusa, naghihirap ng may katapatan. Tingnan nyo, may regalo ang Diyos. Kaya kung tayo po ay mananatiling tapat, kahit na sa paghihirap, ay may gantimpala ang ating mahal na poong Jesus Nazareth. Ang awa po ng Diyos ay palagian ng mas sigit pa sa anumang mga daranasing paghihirap, pagdurusa, at iba't iba pang magiging sanhi ng kahirapan na ating haharapin. Ang awa ng Diyos ay mas may timbang at mas matimbang. Ang pangako ng Diyos sa atin po ngayon ay maging matatag po tayo. Maging may paninindigan at may doong tindi ng pananalig sa Kanya. Sa ating pong Ebanghelyo ngayong gabing ito ay narinig po natin na kung paano na isinugo po ng poong Jesus Nazareno ang mga apostoles. At bago pa ang Ebanghelyo na narinig natin ay meron ng pagbibini ng ating Panginoon na maglakbay ng magaan, walang dadalhin anuman sa kanilang paglalakbay, kundi ang kanilang pananampalataya at ang
matuwinang pagsandal sa Panginoon ng lahat ng ipagkakaloob sa kanila. Kaya nga po sa ating ebanghelyo po ngayon ay ninihayag ng mga apostoles sa kanilang paghahayag ng mabuting balita ay mayroong mga hahadlang, mayroong ah, mana- mananakit sa kanila, mayroong tatanggi, at mayroong papatayin. Bahagi ng paghahayag ng katotohanan ng tungkol sa Diyos at ito. At sinabi, dahil sa aking pangalan, kayo'y pamumuhian. Meron pong isang pari po namin na kwento sa amin na may mga pari pong mga nakakulong sa isang lugar po sa komunistang bayan. Ang ginagawa po ng mga pari doon, bawal po ang huling nagmimisa, kaya ang kanila pong dibdib ay ang altar. Ini-smuggle po ang mga ostya at ang alak na gagamitin sa misa. Nakahiga, ang galing. Memorize lahat ang parte ng misa. Kasi mahigpit silang binabantayan at kapag nahuli po ay binabartulina. Kaya't ang pagmimisa po nila ay nakahiga, sekreto, at ini-smuggle po ang mga ostya at alak na panggamit po sa konsagrasyon ng banal na misa. At pagkatapos po, may mga inilalagay po silang lunch pack, kunyari ay pagkain, pero nasa loob po ang konsagradong katawan at dugo po ng Poong Jesus Nazareno. Meron pong isang kwento ng isang Katolikong nakakulong na tuwing siya'y kakain, kasama ang mga presong mga pari, magsa-sign of the cross, at ang gagawin ng isang sundalo ng bayan na yon ay lalatiguhin at ipapasok sa loob ng Bartolina, at after 2 weeks or 3 weeks, ilalabas uli, at tuwing kakain ay magsa-sign of the cross. Sabi ng isang presong incheck, bakit mo ginagawa yan? Sabi niya, may Diyos akong pinananaligat at may Diyos akong inaasahan. Kaya't isang preso doon ay gumaya na rin na tuwing kakain at magdadasal, ay dalawa na silang binabartulina hanggang sa may noong mga sumunod. Nanindigan, hindi sila natakot. Ang Bartolina po ay ganito lamang daw, nakakuluntoy ang katawan, hindi makakakilos, doon na dumudumi, doon na umiihi for 3 weeks. Pero hindi sila natakot, patuloy na nagsasign of the cross ang presong ito. Nanindigan bilang paghahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos. At patuloy na sila'y nakakulong at hindi sila bumabaliktad upang palayain. At sinasabi, huwag mo lang paniwalaan si Kristo na Diyos. Bibigyan ka namin kayo ng laya. Hindi po. Patuloy silang naghahayag ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga katotohanan po na nagaganap po hanggang ngayon. May mga nakakulong na pare, may mga nakakulong na mga Katoliko na nahuhuling may magmimisa, nire-raid. Meron po kami isang kasamahan, sabi po, Father Benny, ipagdasal mo ang tatay ko, nahuli ng mga Red Guards na nagbibigay ng katesismo sa ilalim ng kanilang bahay. Nahuli ang tatay niya. Magpapari po itong aming kasamahan. At sinasabi niya, pagdasal mo tatay ko, nahuli ng mga Red Guards at nahuling nagpre-prepare ng First Communion ng mga bata sa ilalim ng hukay ng kanilang bahay. Ibig sabihin, dungeon. Ibig sabihin, may nagsuplong, may nagtatwa, mayroong nagsabi kasi may pera na kapag nakisuplong mo ang mga Katoliko ay merong gantimpala. So sa atin po, sa atin malaya tayo. Naririto sa ating lahat ang simbahan bukas
At naririto, pwede tayong magdasal, magsimba, at tayo sumamba sa Diyos na totoo, na nanggaling sa langit na parito sa lupa upang ipahayag ang katotohanan tungkol sa Diyos Ama, upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan.